Hello, good morning. Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. At narito po muli ang inyong kaibigan, ang inyong kasama, at ang inyong kasister. Sister Luz po muli pong mabati sa ating lahat ng maganda at pinagpalang umaga. Salamat po muli at narito tayo muli. Bigyan tayo ng Panginoon ng chance na magkaroon ng ganitong encouragement ministry. For so many reasons po tayo ay medyo natagalan bago po nasundan uli yung pinakahuli. Anyway po, isang malaki pong pasasalamat at karangalan po mula po sa akin. Tinataas ko po sa Panginoon ang gawain na ito, at ito po ay mga salita ng Panginoon natin pinag-uusapan upang tayo pong lahat ay ma-encourage po sa isa't isa. Pag po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-pray. Manalangin po tayo. Aming Ama sa langit, maraming salamat po muli sa umaga na ito. Salamat o Diyos sa panibagong pagkakataong pinagkaloob mo sa amin na kami po ay muli makapakinig ng mga salita mo, mensahe ng buhay na makapagbibigay po sa amin ng kalakasan at lalo po kaming magtiwala, Panginoon, sa mga salita mo, sa mga pangako mo. Gamitin mo, Panginoon, ang gawain ito upang kami po, Panginoon, ay makapagpatuloy sa kabila po ng mga sari-saring mga nangyayari po sa aming paligid. Maraming salamat, Panginoon, at tulungan mo kami makapag-focus lamang sa mensahe na ito. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. So yun po, meron po tayong pag-uusapan ngayon tungkol po, meron po itong pamagat na discipline for peace of mind. May ganun din pala na po, disiplina para magkaroon daw tayo ng peace of mind po. So sa mga nangyayari po ngayon sa kapaligiran natin ngayon po, sa kaguluhan na kung ano-ano po mga issue, may pandemic, may vaccine, may mga sa politika na po iba-iba po. How can we be at peace in the midst of this troubled world? Po ba? Minsan hindi na natin naiisip yun. Natin nagtatanong, kakaroon pa ba ng peace of mind? Parang nasasanay na po tayo ng ganito na parang mga news sa TV, nababalitaan natin, social media, kung ano-ano, puro negative po. Pero tandaan po natin, meron pong mga salita po na makapagbibigay po sa atin ng peace of mind. Po, makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa isip natin, makapagbibigay po sa atin ng pag-asa. Po, ito po ang salita ng Diyos na nagmumula po sa Biblia. Sabi po ng 1 Corinthians 9 verse 27, 1 Corinthians chapter 9 verse 27, sabi po dito, I keep my body under control and make it my slave. Ano pong kahulugan nito? I keep my body under control and make it my slave. Po, kung ating pag-isipan mabuti na po kahulugan nito, dapat daw kontrolado natin ang ating mga sarili. Kontrolin natin. Tulad po natin pamagat, discipline. Po. Disiplinahin natin ang ating mga sarili. Po. At pwede natin utusan and make it our slave. Di po tayo dapat nagpapadala sa ating mga emosyon, sa ating mga naiisip. Kasi yung mata natin, pag po nakakita ito ng mga bagay na negative, sumusunod na po yung isip. Kakaroon tayo ng fear, kakaroon tayo ng doubt, kakaroon tayo ng kaguluhan, at hindi na nga rin po minsan makatulog, wala nang inisip kundi yun at yun na lang. Kaya nga po ang pamagat natin ay discipline for peace of mind, dahil lahat po tayo kailangan natin ng peace of mind po. At ito po ay tinuturo sa atin ng 1 Corinthians chapter 9:27 that says, I keep my body under my control and make it my slave po. Sabi po ng John 16 verse 33, John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. Sino po nagsabi nito? Po ba? Ang sabi ng Panginoon, I have told you these things. Ano po ba yung these things? Po ba? Pinauna ng Panginoon sa atin na in this world, we can encounter difficulties in lives. Po, marami po tayong makakasalamuha
po, na iba't ibang mga problema, iba't ibang mga suliranin sa buhay, mga kabigatan. May dadaanan po tayo kasi nasa world po tayo eh. Po, nasa mundo pa tayo. Kaya nga pinaunan na niya. Po, pinaunan na niya itong sabihin sa atin po na kapag may ganitong mga kaguluhan sa isip, kalituhan, sabi niya, so that in me, sabi po ni Jesus, nang sa ganun, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Ibig po sabihin, kapag tayo ay meron tayong Jesus in our hearts or in our lives, meron po tayong Panginoon sa buhay natin na ating pong Panginoon ay laging nasa puso pa natin. Alam niyo po, kahit ano pa mangyari sa paligid natin, we have peace. We are not that affected po. Kaya po, ang message po ng Panginoon sa atin ngayong oras na ito is tungkol po sa pagkakaroon po ng peace of mind natin po, kapanatagan na po, na kahit may problema, kahit ano pa nangyari sa paligid, nakakangiti pa tayo, kahit anong bigat, magaang pa rin. In other words po, nakakayanan po natin dahil sa biyaya ng Panginoon po. Alam niyo po, isang halimbawa po nung kapayapaan po na doon pong si Jesus ay ipinanganak, di po ba? That night when Jesus was born, angels are singing. Angels were singing na po. Ano pong kinakanta nila? Peace on earth and heaven. Di po ba ganun? Peace on earth. Nung ipinanganak si Jesus, nag-awitan ng mga anghel. At ang kinakanta nila ay peace on earth. Dahil si Jesus nga po yung pinanganak at ibinigay sa atin upang magkaroon po tayo ng kapayapaan. Po, kapayapaan po sa ating mga buhay. Diba? Kaya nga po, sayang na po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Sayang ang ating pagbabasa ng Biblia at ating mga pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Sayang po ang oras, no? Sa praise and worship natin. Sayang daw po yan. At pakikipag-fellowship. Kung sa kabila ng lahat ng ito na ginagawa natin na ito, ay wala tayong peace of mind. Ano po? Ba't ganun, di po ba? Samantalang, ang mga nabanggit ko po, kung ilalagay natin sa tama, po, when we have peace of mind, malaya pa tayo nakakapaglingkod sa Panginoon. Masaya po tayo umaawit at nagpupuri sa Kanya. Tayo po ay kakaroon ng fellowship po sa ating mga kapatiran po. At tiwasay po ating kalooban. Dahil sa mga nabanggit po na gawain, doon po tayo kumukuha ng encouragement at ng lakas. Subukan ninyo, sino po dito ang ilan-ilan po kakilala natin na magkaroon po ng pandemic at nawala nga po yung mga face-to-face, hindi nga po nakikita-kita ng ganun kadadalas. At hindi rin nakaka-attend ng mga virtual Bible sharing, fellowship. Nasaan na po sila? Nakaka-worry po na sila ay di natin alam kung saan nandoon. O, okay pa ba sila? Opo. Pero yun nga po, kahit na may worry tayo ng ganoon, ang ating pong gabayan tayo po ay manalangin. At ganun din, magkakaroon po tayo ng peace of mind that God will lead them to us para po makasama rin po natin sila sa ating mga virtual po na pag-aaral o pag-fellowship. God wants His people to have peace. Yun po yung gusto niya. Na magkaroon po tayong kapayapaan at hindi naman tayo ginugulat. Wala tayong pwedeng isumbat sa Panginoon dahil ang sabi po ng ating Panginoon, sabi po niya, in this world, you will have troubles, but be of good cheer. I have overcome the world. Kaya wala po tayong pwedeng sabihin na, akala ko ba pag Christian na ako pag born again na ako, puro na akong hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Wala nang mga problema, ba't may mga dumadating pag ganyan, walang pera, problemang pinansyal, may mga sakit, problemang
relasyon sa pamilya, sa magkakaibigan, no? Iba-iba po yung trouble natin sa mundo na ito, iba-iba po. Wala tayong karapatang isumbat sa Panginoon kasi sinabi na niya, pinauna na niya. Di po ba? Ang sabi ng John 16:33, I have told you this thing so that in me you may have peace. Di po ba? Sabi niya, in this world you will encounter and you will have troubles, but be of good cheer. Cool ka lang, sabi ng Panginoon. Dahil napagtagumpayan ko na ang mundong dinadaanan mo. Ang kailangan lamang, tayo ay magpakatatag sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, tayo sumunod, makinig ng salita niya, magbasa tayo ng Biblia, makipag-fellowship tayo, alagaan po natin ang ating spiritual na buhay. Ang tawag po doon is pag-discipline po sa ating spiritual life para po tayo magkaroon ng peace of mind. Huwag natin isip ng problema kasi kahit pa magtitiwarik tayo dyan, na po, hindi naman po masosolve. Sabi nga po ng Panginoon is ipaalam natin sa Kanya kung ano na, what bother us, ano ba yung problema natin. Kung minsan may mga taong wala namang problema pero balisa, parang akala mo lang may problema pero pag mupo ka at nag-isipan, ano ba yung problema ko, iniisip ko na to ako, kasi parang nasanay na po ng ganun, di po ba? Kaya nga po, nung sinabi ng Panginoon na in this world you will have troubles but be of good cheer, I have overcome the world. Then po, it means that Jesus said na nagapi ko na ang daigdig, napagtagumpayan ko ng daigdig at naghahari na ako. Ako ang naghahari. Sabi niya, so ano pa ang dapat mong ikabahala? Ha? Ano pa ang pinag-aalala mo? Yun po yung kanyang sinasabi sa atin. Ito po isang utos. Diba? Sabi niya, do not worry. Do not be anxious. Diba? Kaya nga po, wag tayo mag-isip ng mga negative na mga bagay o isip-isip na po, wag tayo mag-negative na po. Sabi, don't think of negative things. Think of good things. Na po. At para po maisip natin mga magagandang bagay, tayo po ay pakihalubilo doon sa mga masasayang mga nag-aawitan o nag-worship na po, makinig tayo ng mga musika po, na makapag-uplift po ng ating spirit na po. Kasi alam niyo po, tayo bilang mga tao, po tayong free will para pumili. Hindi po tayo pinipilit na po, hindi tayo tinutulak, hindi tayo nungud-ngud, kundi tayo pa may free will ang bawat tao na po. Ano bang gusto natin? Peace or trouble? O ba? Sino naman ang pipili natin? Si God o si Satan? Ano pong pipiliin natin? Blessing or curse? May free will po tayong pumili. It's a choice. Life is not a matter of chances. Huwag yung tsambahan. Because life is a matter of choices. Pipili po tayo. Kaya nga po may Bible para makapagbasa tayo at maintindihan po natin ang buhay. Ba't ganito ang buhay? Ba't may problema? Ba't may lungkot? Ba't may sumasaya? Di po ba? So, we can think of even think of others negative impression about us. Kung minsan iniisip natin kung anong iisipan ng ibang tao sa atin. Naku, itong mga ito, akala mo naman kung sino. Ang mukha ko. Alam niyo, naku, praise the Lord pa kayo. Kanya ba mga Kristiyano? Alam niyo po, isa lang naman ang alam ko kung makalaban sa mga Kristiyano. Mga yung mga devil, di po ba? Di ba galit nga sila kay Jesus? Di ba ang kalaban ng Panginoon? Hindi po ba si Satan? At kalaban din natin kasi mga anak tayo ng Diyos, di po ba? Kaya kapag naging negative yung mga iyon, pinersecute po tayo, po, wag tayong susuko. Wag tayong give up. Wag na tayong magagalit. Habagan po natin sila at ipag-pray po natin sila. Ibig lang sabihin, they can see something in us na wala sila. O siya natin, di ba? Sila naman lungkot-lungkot. Tayo mapagpatawad, mapagpasensya.
Sila naman laging galit. Tatagin magalit. Tuloy nagkakasakit sila. O ba? Mas maluwag yung kalooban natin kaysa sa kanya. Kasi pinili nila maging ganun sila. Di po ba? Kasi ganun din naman tayo once upon a time. Ngayon tayo pa na sa Panginoon na, binago na po tayo ng Panginoon sa biyaya niya. At kapag tayo na-encounter na mga ganung klase ng tao, maintindihan natin sila. Po, kasi mayroon na pong love, tinuro ng Panginoon sa atin. Na ganyan din naman tayo noon. Pero tayo po ay tinanggap natin o pinili natin at tanggapin si Jesus sa buhay natin upang mabago. Kasi dapat po dinideserve po ito na tanggapin natin. Po, kaya wag nating isipin wag nating pansinin yung mga taong namiminta sa atin. Sumunod tayo sa Panginoon kung ano pinagagawa sa atin. Ang laging dapat laman ng isipan natin is to glorify God. To glorify God. Di po ba? Hanang iba. To please God and not to please people. Huwag pakialis tayo kung isipin nila sa atin. As long as we're doing the right thing that is pleasing to the Lord. Po. At wala tayong taong sinasaktan, sinisiraan. Po. Bagkus yung mga taong ganito, iabutin po natin hanggat may panahon pa. Hanggat hindi pa dumadating si Jesus na po. Either may mga taong ayaw nilang ina-approach sila, so just ignore them and pray for them po. Focus more on God's promises po. Kaya nga po, the choice is ours. Tayo po yung pipili po. Alam niyo po, sabi nga po ni, according to Pastor Ed Lapis, narinig ko po, one time sinabi po niya na ang ating isipan ay mapaglaro. Kaya dapat ating disiplinahin. O, ang ating isipan ay mapaglaro. Alam po, sabi po ng Proverbs 23:33, Proverbs 23:33, ang sabi po, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Weird. Hindi po ating tayo pa po ay makakakita ng mga bagay na makakapansin ng mga bagay na weird sa ating weird ang dating sa atin. And sisimula na pong maglarong ating isipan po ng iba't ibang mga iba-iba po mga bagay na po. Kaya nga po, pag-ingatan natin ang ating isip. Ito po ang ating isip. Ito po yung battleground na po. Kaya nga po, dapat ito laging nakafocus. Ito po, dapat lagi ito nakafocus sa Panginoon, sa mabuting bagay, kung ano yung mabuti, ano yung mapayapa, ano yung nakakasaya, makakabuti. Yung po lang ating paggabaran po. Wag tayong may galit, may paghiganti, may inggit, may selos, may insecurity. Lahat po yan ay mga lason. Lason po yan, basura po yan. Kung meron ka pang ganyan sa isip mo, itapon mo na. Ano ba ang mabuti na idudulot ito? Sa huli naman, ikaw rin na masasaktan. Ikaw din naman na magdudusa. Kasi babalik po yan eh. Bumabalik po. Kung anong ginagawa natin, what we sow, we reap. Diba? Kaya nga sinasabi dito ng Proverbs 23:33, you will see weird things and your mind will play tricks on you. Kapag po ganun, yung ating isipan, gagamitin na po ito ni tanim. Isang mga basura sa isip natin, papasukan niya na kung ano-ano. At tayo po ang maapektuhan po. Meron pa nga po ako simpleng ilustrasyon po na medyo funny, pero ito po ay realidad. May mga tao po na matatakotin sa multo. Bigyan ng mga Kristiyano. Do you believe in that? Alam niyo po, may matatakotin na po. At meron din po mga tao na matatakotin sa end times. Ba't po sila natatakot sa end times? Kasi nasa isip nila, ng utak nila. End time means magugunaw ang mundo. Uulan ng apoy. Babaha ng asupre. Mamatay mga tao, lahat ng mga tao. End. Bakit? Ayaw nila masaktan. Ayaw nila mapaso. Ayaw nila mawala yung kanilang mga properties. Hindi kasi nila naiintindihan. Ang end time po, ito po ang pagbabalik ng Panginoon. Sa mga Christian po, ang end time po ay exciting. Kasi doon na po nila mamimit si Lord. Forever. Po.
Kaya po meron po tayong ibang vlog, tignan po natin yun, lalo po sa mga nag-subscribe na po, na end times po, signs of end times po, mawawala po ang takot ninyo. At mas matutuwa pa nga po kayo kapag inyong nararanasan na ang mga signs po na malapit na po. End time is not a scary thing na po. At sa mga taong madaling magalit po, isang simpleng bagay, madaling magalit, madaling mag-init ang ulo na po. Iba naman po, kahit di nakakatawa, tawan-tawa naman. Di po ba? Iba po talaga eh. Alam niyo po, kaya nga po yung sinasabi ni Ed Lapis na, Pastor Ed Lapis po na paglalaroan tayo ng ating isipan. Po, at ililigaw tayo ng ating isipan kapag hindi natin ito kontrolado. Kapag ito ay hindi natin dinisiplina. Po, kaya nga pa sabi kayo ng ating verse, 1 Corinthians 10:27, I keep my body under control and make it my slave. Po, of course, when we are children of God, inaasahan po na meron tayong bunga, fruit of the Holy Spirit, and one is self-control. Di po ba? Patience, self-control. Di po ba? Kaya mahalaga po talaga, una sa lahat ay ating makilalang Panginoon Hesukristo. Tanggapin natin ang kanyang alok na salvation, kaligtasan ng ating mga kaluluwa para po in end time, kasama natin siya. Wala po tayo sa dagatang apoy ng impyerno, kundi tayo ay sa kanya pupunta. Po ba? At kapag po atin tinanggap si Jesus as our Lord and Savior, ayaw ba natin yung magiging peaceful tayo, may joy tayo, po ba? Wala tayong katatakutan kasi lahat talaga ng mararanasan natin na negatibo makikita natin yung sagot ng Panginoon na puro do not fear, do not doubt, ba? Patuloy ka, I will be with you always. Yun po kaya nga po ngayaan na tayo iligaw ng ating mga isipan dahil isipan po natin ay ginagamit ng ating kaaway. John 10:10, John 10:10. The enemy comes only to steal, to kill, and to destroy us. Huwag tayong papayag ng gano'n. Kaya nga po, ang tawag sa mga nililigawang isipan, ito po ay mental tricks and illusion. Yung bang, minsan po, yung mga tao na takot na mawala ng pera. Yan po yun. Takot sila, may pera po sila, kailangan takot po sila maubusan ng pera, at may pera pa sila. Po ba? At yun ang mga tao na kahit na healthy sila, takot sila magkasakit. Syempre, wala namang gusto ubusan ng pera, wala namang taong gusto magkasakit. Ba't mo iniisip? Pag meron ka, kung ano meron ka, ipagpasalamat mo sa Diyos. Yun po yung susi dun no? Maging good steward tayo ng Panginoon, katiwala sa biyaya na binibigay niya, i-share po natin. Hindi na naman pera, pwedeng oras, pakikinig ng mga taong may problema, mag-advise po tayo. Turuan natin silang magbasa ng Bible, sabihin natin sa kanila kung ano yung mga pangako ng Diyos. Maging generous po tayo sa time natin para sa mga tao na kailangan ng kausap. At lalo na po sa panahon ngayon, wala namang kututuusin po talaga, naranasan na po natin ang pandemic, 1 taon mahigit. At matutunan po natin o discover natin na baliwala ang pera. Pag hindi ka na pinalabas, na-lockdown kayo, ano yung pera? Ano naman kainin mo yung pera? Po ba? Walang mayaman mahirap sa panahon ngayon. And time will come, one of the signs of end time na po, alam niyo po, yung cashless society. Hindi ka makakabili, hindi ka rin makakapagbenta. It will surely come. Kaya po, wag tayo masyadong attached sa mga materials at sa mga financial na ganyan kasi God will supply all our needs. Sabi po, needs. Hindi po yung kapritsyo, kundi needs natin. Ibibigay ng Panginoon kung tayo po ilaging makitiwala sa Kanya at aasa sa Kanya. Doon lang po natin mararanasan yung biyaya ng Panginoon na hindi po tayo mauubusan. Sabi po ng Matthew 6:34, do not worry about tomorrow, because it will take care of itself.
You have enough to worry about today. Huwag kayong mag-alala kung anong bukas. Kasi hayaan daw natin yung problema sa sarili niya. O, kaya sapat na yung ating araw ngayon, sapat po. Kung ano man yung mga dapat natin intindihin natin. Po, kung may mga problema, ipag-pray po natin. Huwag yung baby pa yung anak mo, pinaproblema mo na yung college niya. Nakita na nga niya, wala na nga face to face. Pinoblema mo. Halos atakihin ka sa pag-aalala, paano nga pag-aaral, paano pa-college, paano tignan niyo, biglang-bigla, boom! Di pa ba apektado ang education ng ating mga anak? Yan po, no? But still, many of us, na po, kahit na po, alam natin na hawak naman ng Panginoon ang ating kinabukasan, our future, but still many, or some of us, or others, they still worry. Oh, they still worry. Huwag po tayong mag-alala. Hawak po ng Panginoon ang ating buhay. Po. You do not have to worry. Nabanggit ko nga po kanina, ang mga Kristiyano takot sa end time. Yung iba po, dahil iba po nila naintindihan yung end time. Sabi nila, naku, malapit na. Pag nabanggit po natin ang end time, na po, ang ibig po sabihin nito, mag-prepare tayo for the coming of our God, for the coming of Jesus. Be prepared sa rapture. Yan po. Alam niyo po, yung po mga nag-subscribe po, makikita niyo po yung mga vlogs po ng rapture, tribulation, mark of the beast, po, about revelation. Kasi nasa last chapter na po tayo po lahat nasa revelation na po, no? Kaya mahalaga po yun ay ating maintindihan at hindi katakutan po. Paano atin po pakinggan yun o panoorin na po. So we don't have to worry about the end times because the Bible tells us that the Father na po, huwag tayong magkalala kung magugulo na ang mundo 2025, 2026, 2027, 2020. Sabi nga po, wala nakakaalam. No one knows, hindi rin alam ni Jesus, only His Father ang nakakaalam po. And it is not for us to know the day and time. Ang ating task lang ay watchful na po, sumunod tayo at tayo ay maging handa po. Should not worry because we cannot change the situation po. Kahit na magbale-balentong tayo dyan po, hanggang sa mawala ka ng buhay saka kapag alala, hindi masusolve ang problema po. So worry is worry po. Kaya nga po, tayo ay pumili habang buhay lang po tayo magkaalala, hindi po ba? Kapag na po mapag-alala, mapag-isip na po, pag lagi ka nag-aalala at lagi ka nag-iisip na po, lalo na mga yung mga malulungkot na bagay na po, o kaya meron kang naisip na guilt, no? Kaya unforgiveness na po, puro negative po yan eh. Ang lahat ng ito po ay basura daw po ng ating buhay. Tanggalin po natin ito na po. Ang pinakamaganda po ay confess po natin sa Panginoon kung meron po tayo mga bagay na dapat i-confess. Ito po ating mga kasalanan. Sabihin po natin sa Panginoon, i-confess po natin, humingi pati ng kapatawaran para po makaluwag sa ating kalooban at makalaya po tayo. Na po, makagaang po. So bilang conclusion po, the Bible is filled with many verses na po, filled with verses that can bring peace, that can bring peace in the midst of our struggles, in the midst of our problems, the worries and fear. Magbasa po tayo ng Bible po. Alam niyo po kasi ang kapayapaan na po hinahanap ng mundo, world peace. Pero hanggang ngayon wala pa rin pong world peace na po. Sabi nga pa sa isang beauty pageant po ng isang beauty queen, yung pong contestant. Anong mahihiling mo sa mundo kung meron ka isang kahilingan? Ang kahilingan daw po niya is nagkaroon ng world peace. Wala naman pong masama na po. Pero sa Panginoon po tuhingin, wag po sa mundo. Kapag masa ka sa mundo, wala kang matatagpuan kapayapaan sa mundo. Di po ba? Since our God's creator na po,
Isipin po natin that our God is greater than any other problems we can have. Po, sabi po ng John 14 verse 27, sabi po ng Panginoon, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. So do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Amen po. So, yun lang po for now. Tandaan po natin na para po tayo magkaroon ng peace of mind, we have to discipline our mind. Di natin pwedeng kabisaduhin ang mga verses sa Bible that speaks about peace, pero hindi natin dinidisiplina. Panay-panay pag-isip natin ng negative, mga problema, nag-aalala. Bakit po? Kasi wala tayong focus. Dapat po, magbukla tayo ng Bible, magbasa tayo, mag-pray tayo. Tayo po ay mag-join ng mga Bible study or fellowship. Umawit po tayo, marami po sa internet yan, mga worship song, mga awit na pampasaya na patungkol sa papuri sa Diyos. Put God first. Sabi po ng Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, and all His righteousness, and all these things shall be added unto you." Ibig po sabihin, unahin mo ang Diyos sa buhay mo. Kasi pag inuna mo ang sarili mo, inuna mo ang kapwa mo, inuna mo yung trabaho mo, ang business mo, naging abala ka sa lahat ng bagay dito na temporary lang naman at mawawala sa isang iglap, hindi ka makakuha ng kapayapaan. Kasi ang mga bagay na ito ay mawawala. Ano pong hindi mawawala? Ang salita ng Diyos. Doon po tayo kakapit sa hindi nawawala, hindi nauubos, permanent. O ba? All things will pass, but the word of God is always there. Hindi po mawawala ang salita ng Panginoon. Diba? Huwag po tayo negative sa Bible. Iba pagka, Bible, mga religion yan eh. Ay, may dala kang Bible. Ano religion mo? Alam niyo po, yung pagiging born again, hindi po religion. Dahil ang Biblia po, ilang libong taon na po ito. Hindi po ba? Sa John 3:3, hindi po ba? In order to enter the kingdom of God, which is heaven, you have to be born again. Salita po ng Diyos yun eh. Kailangan ma-born again tayo. Paano tayo muli? Hindi po sinabing magpalit ka ng religion na born again. Hindi po religion na born again. Kayo okay matakot. Hindi pa kayo hindi po kayo parang bata na inaagawan ng lollipop. Hindi po. Dapat nga po matuwa pa tayo. Kapag po meron sa atin lumalapit, no po. Pero mahalaga din po siyempre, alam po natin ang laman ng Biblia. Suriin natin at search na po. Kasi marami pong mga iba't iba pong mga hidwang pananampalataya kung ika nga po. At para po mas maintindihan po natin ang iba pa na ating pinag-usapan dito, ito po words of encouragement lamang po at malaki pong impact dito sa bawat isa. Kristiyano ka man, ano man ang religion mo, ito po para sa lahat. No discrimination, wala pa tayo tinitirang ibang religion dito, kundi tayo nag-uusap po tayo dito ng mga usaping pampalakas po, no? O pampa-encourage po. At kung ngayon mo lamang natagpuan o ngayon mo lang nakita o napanood ang ganito, I invite you to watch all the vlogs, no? Encouragement po ang lahat ng tema po ng vlogs ko po. At ito po ay walang ibang layunin kundi ang maka-reach out po at makapagbigay po ng encouragement sa lahat po ng makikinig. All for the glory of God. This is ministry, nothing else. This is mere ministry, and I do this all for the glory of God. Kaya kung ngayon ko lang nakapanood, this is your first time, may I invite you to always watch all the vlogs, no? If you subscribe, matik na lahat mapapanood mo, lahat ay ma-update mo. So kung ibig mong maranasan yung lahat ng sinasabi ko dito, na lahat ay biblical based, I want to invite you na tanggapin mo si Jesus sa buhay mo. Lahat tayo ay makasalanan. Walang isang perfect sa ating lahat. Pag mo sabing hindi ka nagnakaw, hindi ka rape, hindi ka pumatay, then you are not a sinner. No. Lahat tayo ay taong makasalanan. Lahat po tayo. Yun po ang sinasabi ng Bible. All have sinned and fall short of glory of God. Walang nakaabot sa panuntunan ng Diyos. Diba? Kaya, at ang sabi po, ang ano kabayaran ng kasalanan, for the wages of sin is death. Pwedeng buhay, pwedeng patay. O, ibig sabihin, death, spiritually, buhay ka pero ang lungkot mo,
Buhay ka pero may takot ka. Ha? Ngunit ang good news po, ay meron po tayong privilege humingi ng kapatawaran sa Panginoon at tanggapin siya sa buhay natin para po maiba, mabago. Ang sino man tumanggap sa ating Panginoon Jesus ay binabago. Tinatapos po ang lumang pagkatao. Po ba? Kaya, I invite you, sino ka man, kaibigan, magtiwala ka sa Panginoon at hindi aksidente na napapanood mo ito ngayon. I invite you to accept Jesus as your Lord and personal Savior. This is not about religion. This is about your relationship to God. Sumunod ka sa aking panalangin. Uulitin mo, pabigkas ang aking sasabihin. Handa ka na ba? Amen. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito. Salamat sa mga narinig kong mga salita mo. Ibig ko pong makilala ka ng masigit pa. Tulungan mo akong makalapit sa iyo. Narito po ako, humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako ay isang makasalanan. Humihingi po ako ng paglilinis mula sa iyong banal na dugo. Patawarin mo ako, linisin mo ako sa lahat-lahat na nagawa kong hindi nakalugod sa iyo. Ibig ko pong buksan sa oras na ito ang aking puso. Pinapapasok kita, Hesukristo, sa aking puso, sa aking isip, sa aking buhay. Ikaw na ang maghari mula sa oras na ito sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa oras na ito, ikaw na po ang manguna sa lahat ng aking buhay. Maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Happy birthday. Kung ito'y dinasal mo, sinalita mo, binigkas mo, nanggaling sa puso mo, tunay na ikaw ay isang anak na ng Diyos. Kasi hindi naman lahat anak ng Diyos. Sabi ni iba, lahat hindi po. Ang anak ng Diyos ay tumanggap lamang sa Kanya. Yan po ang sinasabi po ng 1 John, ng John 1:12. Ang sabi po, ang sino man, ang lahat ng nagtanggap kay Jesus bilang kanilang Panginoon tagapagligtas ay nagkaroon ng karapatang maging anak ng Diyos at mayroon silang karapatang tumawag ng Ama. Diba? Dahil sa Genesis 2 verse 2 verse 6 to 7, ang sabi po doon ay tayo ay galing sa alabok. Alabok po tayo na hinulmahan ng Panginoon, hiningahan. Naging isang kaluluwang buhay tayo. Tayo ay nilikha. Ang tao ay nilikha ng Diyos. Isa lang po anak ng Diyos talaga, si Jesucristo, hindi po ba? Ang sabi ng John 3:16, po ba? Ang sabi ng John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa libutan, na kanyang isinugong kanyang nag-iisang anak na si Jesucristo. Po ba? Upang tayo magkaroon ng kaligtasan. God sent His only one begotten Son. One. Isa lang anak ng Diyos. Di po ba? At ang tao ay nilikha niya. Pero kapag tinanggap natin si Jesus as a Lord and Savior, tayo po ay magiging anak ng Diyos. Kaya kung tinanggap mo si Jesus sa puso mo, ikaw ay anak ng Diyos. Tayo ay anak ng Diyos. At mula sa oras na ito, tayo ay magkakapatid na. Amen? Magpatuloy ka lang. You can PM me. You can send message to me. Kung wala kang Biblia, pwede kitang padalahan. Bibigyan kita. Pwede kating sumali sa aming mga Bible study. At sana mapanood mo ang lahat ng mga vlogs patungkol sa encouragement pa ikaw ay lumago. Amen? Thank you. At let me pray for you and let me pray for all na sumabay sa panonood ngayon. Let us pray.
Aming Ama sa Langit, maraming salamat po sa umaga nito. Salamat o Diyos sa pagkakataon. Minsan pa'y pinagkaloob mo sa amin. Isang malaking pribilehiyo po para po sa aming lahat ang makapakinig ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa ibinigay mo sa amin ngayong hapon na kami po ay matuto Panginoon pumili kung ano po yung makapagbibigay po sa amin Panginoon ng kapayapaan sa aming isip at makapagtuturo sa amin ng tama Panginoon sa aming mga buhay. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sa aming katigasan ng ulo, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, palagi magpasakop sa iyo, magpakumbaba at ikaw lang maitaas sa aming buhay. I pray, Lord, para po sa kapatid na tumanggap, Panginoon, ngayong hapon, tinanggap pa sa kanyang buhay bilang kanyang Lord and Savior. Dalangin ko, Panginoon, na pagpalain mo siya, O Diyos, at ang kanyang buong sambahayan, anumang po ang kanyang kalagayan sa buhay, Panginoon, Lord, samahan mo siya, at nawa, Panginoon, Lord, ay magpakayag ka sa buhay niya, at lalo ka pa niya makilala, Panginoon, at malaman po niya, Panginoon, ikaw nga po ang tunay na Diyos sa kanyang buhay. Ganon din, Panginoon, sa lahat po ng mga nakinig. I pray for all who listened, at lahat po, Panginoon, nagpapatuloy, Panginoon, Lord, na nanonood at nakikinig, Panginoon, sa mga encouragement, Panginoon, sa ministry na ito. Pagpalain mo silang lahat at ingatan, Panginoon, lalo na po sa panahon ngayon na ganitong sitwasyon. Alam namin na hindi mo kami na't pababayaan. At Lord, lalo mo pa po, Panginoon, palakasin ang aming panampalataya at palalimin, Panginoon, ang aming pagtitiwala sa iyo. Lord, we ask for your forgiveness for everything that we've done against you. Turuan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba, at turuan mo kami, Panginoon, na palaging dumapit sa iyo upang kami po, Panginoon, ay makaalam po ng tama, Panginoon, at nakalulugod sa iyo. Salamat, Panginoon. At Lord, we pray, Lord, for your protection and provision, Lord, para po sa aming lahat. Maraming salamat po. Ikaw lang mapapurihan, maparangalan, at ang aming sasambahin. Maraming salamat po, and let us say amen and amen. So yun po mga kapatid, mga kaibigan, salamat po muli, at so ulitin, God bless.